Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 55 mag-aaral sa Alaminos City nakibahagi sa libreng theoretical driving course na hatid ng LTO o Land Transportation Office Region 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Casipit. Imbalikas ya lokal ya gobyerno ya syudad ya Alaminos, Pangasinan, supisa salamat ang Land Transportation Office o LTO Region 1 lapod libreng theoretical driving course o TDC ya inyo prise at pigaran residente ya syudad. 50 tanlimaran estudyante at Alaminos so akasumpal at duaran agaw ya nibitlan TDC ng imbeneg ya samput simba. Si Linel Ellerson Petalbera tan Marlo Pablo manlapod LTO Alaminos City District sunan sirbin resource speaker ya ang ya pikakabat at saray gangan at trabiko tan saray paraan pian magmaliw a responsablen motorista sa TDC at sakay at saray manunan kaukulanan na saray motorista pian makala ya student permit sa programa at balag a pakatipiran na saray estudyante ya malabay ya makala ya permit da sa libreng TDC at kabiyangan ya serbisyo ya itatarya ya LTO Region 1 bilang pangkakasakay at unsabin Love for All program jud bayang bang Pangasinan balag ya inisyatiba ng First Lady Liza Araneta Marcos. Malala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Casipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Mercury Free Processing Facility System Project ng Artisanal Gold Council Philippines, formal na na-turn over na sa Minahang Bayan ng Northern Sagada. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Formal nga na-turn over iti Minahang Bayan ti Northern Sagada ti Mercury Free Processing Facility System wenno MFPFS project ti Artisanal Gold Council Planet Gold Philippines. Ti pasilidad ket maysa kadagiti proyekto ti AGC amang tulong kadagiti minero iti Northern Barangay Sagada Small Scale Mining Organization wenno SMI iti panangiproseso da iti balitok. Sigon kani AGC Planet Gold Philippines National Project Manager Abigail Ocate, babaan iti MFPFS maipanamnama ti sustainable mining iti lugar bayat nga ngumato ti produksyon dagiti minero. Sigon met kani SMI President Joseph Patilao, babaan iti pasilidad saanan a mano-mano ti panakaiproseso ti balitok isu nga manamnama ti panagngato met ti produksyon ken dakdakkel ti maganansya dagiti minero. Mapan iti nasruk upat kasut a minero iti balitok ti agnumar iti proyekto ti Northern Sagada. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Department of Health nagbabala sa publiko laban sa misleading claims na kumakalat online tungkol sa umano'y nutritional milk na nagpapagaling ng chronic insomnia. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Binalaan ng DOH ang publiko laban sa misleading claims na kumakalat online tungkol sa di umano'y nutritional milk na nakakapagpagaling umano ng chronic insomnia. Ayon sa opisyal na pabatid ng Kagawaran ng Kalusugan, ang nasabing social media post na malisyosong nag-uugnay sa DOH sa isang unverified health product ay hindi ine-endorso, aprobado o kinikilala ng Kagawaran. Binibigyang diin din ng DOH na ang insomnia ay mayroong iba't ibang sanhi at walang instant cure.
Nakakatulong naman niya ang pagkakaroon ng healthy habits sa mas mabuting pagtulog, ngunit kailangan pa rin ang mga subok na pamamaraan upang magamot ang insomnia sa pamamagitan ng maayos na sleep hygiene, therapy at medical guidance. Paalala pa ng DOH, maging mapanuri at mapagmatyag sa mga mapanlinlang na marketing strategies na gumagamit ng mga peking testimonial at expert endorsements na gumagamit din na exaggerated health claims. Isinangguni na rin niya ng kagawaran ng kalusugan ng Facebook post sa Department of Information and Communications Technology upang matanggal na sa lahat ng social media platforms. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Rice Contract Growing ng Palawan Irrigation Management Office umabot sa 1,600 na hektarya sa taong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Pingdayaw imayadi ang Palawan Irrigation Management Office o IMO Division Manager Engineer Armando Flores sa direksyon ng National Irrigation Administration o NEA sa Bagong Bayaning Maliguma o BBM Rice. Makuna sa Palawan agabot sa 1,500 na hektarya nga agatabid sa contract growing ang bigas sa dagong 2024. Tingidigi makuna sa Riganta Tigka sa Abril sa dagon nga dia ay makakabenta ang NIA Palawan ibigas sa presyong 29 pesos kada kilo, darawa ka beses sa kabulan. Dading dagon makuna, papadayon pa anda ang paray contract growing sa 1,600 nga hektarya agad mapadayon sa Palawan. Ang pagpabakal ang baratong bigas sa mga kasimanua nga igtipan ang Administrasyong Marcos. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Calbayog lumahok sa NEO Continuing Capacity Development Training sa Cebu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagatender ang opisyales sa gobyerno lokal sa Calbayog sa pagpamuno ni Mayor Raymond Uy ug Vice Mayor Rex Daguman, kaupod ang mga konsehal sa syudad sa usa nga importante nga programa sa pagpapakusog sa pag-administrar. Ini ang NEO Continuing Capacity Development Training Module 2 nga nagtututok sa quasi-judicial function sa lokal nga sanggunian. Gindumara ang una nga adlaw sa training kasankulop Pebrero 3 sa syudad sa Cebu ug matatapos iniya nga adlaw Pebrero 5. Lain sa LGU Calbayog, ginatenderan liwat ang nasabi nga meeting sa mga magkadrodelain nga LGU sa Isla San Samar, DILG Region 8 ug Samar Province. Katuyuanan san programa nga paupayon ang pagbug-os san balaod ug ang pag-administrar san gobyerno. Pinaagi san aktibo nga pagpartisipar san gobyerno lokal san Calbayog, ginpapakita san mga lideres ang iradedikasyon sa mas aktibo ug epektibo nga pag-administrar para sa mga mulupyo san Calbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mass wedding nakatakdang ganapin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatakdang ipahigayon sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur ang usa ka mass wedding. Ipahigayon kini sa malabot nga Pebrero 28, 2025 dito sa Municipal Gymnasium sa mong lungsod. Pangunahan ang mga aktibidad sa lokal nga pagamahanan pinagi sa Municipal Civil Registrar's Office.
Gitan niya kini alangadto sa mga magtiayon nga taud-taud nang nagtipon apan dili pa kasado. Adunay usa ka gatos ka parisan ang gitarget sa lokal nga panggamahanan nga makasal ato sa mong adlaw. Subay nini, ang deadline sa pagparehistro ang nakatakda usab sa Pebrero 19 nining tuiga. Giawag na lang sa LGU kato mga interesado magparehistro nga mobisita sa Municipal Civil Registrar's Office. Nasairan nga mao nga mass wedding ang officiate ni Municipal Mayor Attorney Tito Canido III. Pinasubay na usab sa Civil Registration Month ning bulan sa Pebrero. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Pondong nakalaan para sa AKAP, natanggap na ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Kiatukbal na kana Governor Abdul Sakutan sina kaanuyaon inapilak pamalandya para sa ayuda sa Kapasang Kita Program atawa AKAP sina Department of Social Welfare and Development. Haupisay ni dito Provincial Capitol Building ha Barangay Bangkal Patikul, Sulu. Siaksian ni hindamo Ammar Sabtula, amin Provincial Treasurer, Ivan Montasil Sarahadil, Disbursing Officer sin Pamarinta di Halupasug. Maksudhay ni hasupaya katabangan in mga raayat amin maniut-yudain usaha. Iban nalapay pa ini ingkabuyan nila sinabukon Mario Timpo sinahula. Sa kupahin ni in pagpaubat, pagpa-confine, pagkaon, iban sin pilak tatabangan, hasupay matan tumatayma sin mga raayat amin kulang ingaos, in tatabangan dahing haparinta. Dahing ha RP Holo, Fatma Adilicino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Humigit 3,000 individual nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program ng Dole Region 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvidad Bashir. Miyakaduwat sa kukuma sobra 3,000 agunum gato sa gupat pulo agu 8 ang mga bang sa tanusaya sa ingid din Waranaw Lanao del Sur sa financial assistance ang takapamamagayan na ugo pa perak ang makapupuon sa opisina a Department of Labor and Employment ang takadole sa Region 10 sa Giyamya Kapira Agawe. Yung kaiya programa na si Ido na Yamya kaukit sa opisina mambuwag yung kaiya kapapantagan tano a Congressman Zahur Rahman Alondo Adyo nga First District sa Lanao del Sur. Aya din na malamyag organize ang takamyaguluan sa giyang kaya successful payout na sudun sa Vice Governor Tano a Muhammad Khalid Mujam Rakina Dyong. In padayano nagyang kaya opisina a Provincial Social Welfare and Development Office ang taka PSWDO. Aguyang kay Mabua Finance Department na Provincial Government of Lanao del Sur. Kabos sa umabang sa Tano may makadawat sa giyang kaya pamamagay na gobyerno Tano na miya kalala dinaya ugup ko mga tawat tataruto pa subkasukatiran sa giyang kaya masa amalay argas sulangon taman. Mula sa RP1 Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, yan po ang kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news.